ipapakancel natin yung insurance nung ibinenta nating kotse. Napakalaki ng factor ng pagiging isang safe driver at good driver para mapababa mo yung iyong insurance. Tawa lang dito pagka yun nga, pag mga ganyan kasi napakabilis, walang mga kuskus balungos, walang mga eche boreche. Straightforward lahat ng mga transaction mo. Guys, samahan niyo ako ngayong araw. Ayan, para tayong papasok sa school. Kasi marami akong mga dalang papeles. Basahan pa. Ayan, may mission ako ngayong araw. Kasi nga, di ba kahapon ay nabenta na namin si Mojo, yung aming isang sasakyan. Kaya meron akong pupuntahan ngayon. Actually, dalawang pupuntahan ko ngayon sa opisina ng insurance namin. Tsaka sa registry. Maya kwento ko sa inyo. Yan, actually iniisip ko pa rin kung ano bang uunahin ko eh. Hindi ko alam kung registry o pangalan nito o yung insurance ang uunahin ko, yung opisina ng insurance namin para makausap yung mga insurance agent doon. Pero siguro unahin ko na lang yung insurance dahil alam ko magsasara yun ng alas 5 and it's already 4 o'clock. So ang rason guys kung bakit tayo pupunta na sa insurance kasi ipapakancel natin yung insurance nung ibinenta nating kotse. Dahil nga wala na yon, 'di ba? Papatanggal na natin yung policy para doon sa kotse na yon. At dito kasi sa insurance namin, dito sa Allstate, meron kasi kaming discount na nakuha for good driving. Kumbaga, for good driving. Meron kasi silang connected sila sa isang application kung saan for 6 months gagamitin mo yung application na yon, i-monitor nila yung driving mo, yung driving habits mo, pag braking mo, overspeeding, mga ganyan-ganyan. And then kung excellent driver ka or kung maganda ang driving record mo doon sa application, ang galing nga eh, na-monitor nila lahat. So magkakaroon ka ngayon ng discount siya sa insurance mo kasi alam nyo naman dito guys, napakalaki ng factor ng pagiging isang safe driver at good driver para mapababa mo yung iyong insurance. So yun, nag-sign up kami doon at nakakuha naman nga kami ng discount. Ang problema, naka-attach siya doon sa sasakyan na binenta natin. Kaya ngayon, susubukan natin, hindi pa rin ako 100% sure kung yung discount na yon ay mai-apply dito sa bago nating sasakyan na ginagamit ngayon, nakapalit nung binenta natin. And then ito naman sa registry, kaya naman tayo pupunta ng registry guys. Titingnan din natin kung ano mangyayari. Pero pagkakalam ko kasi dahil inirehistro natin yung sasakyan natin last April lamang at nagamit lang natin siya for April, May, June for 3 months, for almost 3 months. Ibig sabihin for the remaining 9 months ay mari-refund natin yon kung magkano man ang binayad natin for the registration ng vehicle. Kasi dito guys, pag nagparehistro kayo, ako kasi papipiliin ka kung 1 taon ba o 2 taon, kung ilang taon ang rehistro ang gagawin mo sa sasakyan. Ako naman kasi yearly lang lagi ang rehistro ko, ang pagre-rehistro ko. So ibig sabihin, dahil 3 months nga lang natin nagamit, may 9 months pa tayo na pondo. At yun yung itatry natin na ma-refund. Supposed to be, dapat talaga ma-refund natin yon. Kasi syempre, ano nga naman ang sense? Nirehistro mo for 1 year and then ibinenta mo na yung sasakyan mo after 3 months, syempre dapat makukuha mo yung perang ipinag-rehistro mo doon, di ba? So, yan, na-check ko na rin sa website at para sigurado, dala natin yung ating bill of sale or deed of sale at para ipakita as proof na nabenta na nga natin yung sasakyan para ma-cancel natin yung registration. So, ganun ang registration dito, kumbaga, hindi ka malulugi. Kung maisip mo man na ibenta yung sasakyan mo right after mong i-rehistro, let's say after 1 month pa lang or kahit wala pang 1 month, okay lang yun kasi mababawi mo naman yung pera. Unlike sa Pilipinas kasi, ewan ko lang pero ang alam ko pagka binenta mo yung sasakyan mo na nakarehistro, lugi ka na kasi karerehistro mo lang yun, tsaka ang rehistro niya kahit na nailipat mo na yung sasakyan sa bumili, parang kumbaga considered as registered pa rin yun. Dito kasi hindi.
kailangan every time na bibili ka ng sasakyan, pagkabili mo, kailangan i-rehistro mo siya. Kasi dito, mahigpit talaga sila pagdating dyan, at you are not allowed to drive a vehicle without registration at saka without insurance talaga, for safety purpose. So yun, unahin kong puntahan yung insurance namin dito, kasi kaya mas gusto kong pumunta dito sa opisina nila. Mas gusto ko kasi yung yung nakakausap mo tao talaga, face to face, kaysa doon sa on call lang, yung kausap mo lang sa telepono, minsan parang nagmamadali. Mas maganda yung pag-assist nila kapag talagang face to face, kahit na lahat ng question mo may entertain. Sa experience ko, kaya mas gusto ko yung nung experience kong pumunta sa office nila, mas gusto ko na yung ganun. Sa Allstate nga pala kami guys, and so far sa 4 na taon namin dito sa Canada, dito na yung pinakamababang rate, yung pinakamababang insurance na nakuha namin. Yan. After ko magpunta sa Allstate, ano ko na lang to, nandito lang din yung registry, halos magkalapit lang, so diretso na ako sa registry para i-cancel yung registration. So balitaan ko na lang kayo mamaya, dahil syempre hindi naman pwedeng mag-video doon for privacy. Balitaan ko na lang kayo mamaya kung ano mangyayari sa lakad natin. And guys, so dito lang yan sa may McLeod. Malapit lang siya dito sa Value Village. Dito sa katabi lang siya ng Chopsticks. Kung alam mo yung Chopsticks sa restaurant dito sa McLeod. Yan, dyan ang aming insurance. One eternity later. Guys, ayos, panalo. Ang ganda ng lakad ko dito sa insurance namin. So basically, ang computation sa akin last time, nung ipina-add ko yung bago nating vehicle doon sa policy, ay ang kanyang insurance is nasa 1,500 for 1 year. Now, nung nabenta natin yung second vehicle natin at ipina-cancel nga natin today, so nalipat yung discount and everything doon sa third vehicle natin na bagong acquire natin. So from 1,500 bumaba na lang siya to like 1,100. So okay na yun, at yun talaga yung tinitingnan ko, na yun na ina-expect ko na mangyayari talaga. So right now, pupunta muna tayo sa registry para naman maipa-cancel natin yung rehistro ng ating ibinentang sasakyan. And pag na-cancel natin yon, yung registration, hopefully ay ma-refund natin yung mga remaining months for the year until April na hindi natin nagamit. Okay, punta na ako doon. Sobrang nakakatuwa talaga dito kapag yung mga maglalakad ka ng mga ganyang papeles, mga dokumento, mga rehistro, no? Sa Pilipinas, tanda ko kung anong stress ang inaabot natin dyan, and kailangan umabsent pa. Kailangan ko pa lagi umabsent kapag magre-rehistro ako na ganyan. Dito, ang registry bukas hanggang gabi. So basically, kung ang trabaho mo is pang-araw, after mo lumabas sa trabaho, pwede ka pang dumiretso sa registry para magparehistro ng sasakyan, walang problema. Kasi in-extend talaga nila yung hours nila, kasi alam nila na mahihirapan yung mga tao na mahalaga yung oras dito. So ayaw nila nung hindi it doesn't make sense na absent ka sa work para magparehistro ng sasakyan, di ba? Or mag-ayos ng kung ano man dokumento. So ganun. Ito naman yung sa mga insurance naman. Sa totoo lang, pwede naman yan natawag lang. So meron silang call centers 24/7, pwede kang tumawag sa kanila. Pero mas yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, mas gusto ko kasi yung may kausap talaga na tao, face to face. Mas nalilinawan ka sa mga questions mo. So yun. Bali, ang nangyari dito sa insurance namin, yun, yung temporary kong liability card is active pa rin up to 1 month. And then magpapadala sila sa mail ulit ng bagong documents pertaining doon sa pag-cancel ng aking second vehicle at saka pagdagdag at paglipat ng discount dito sa third vehicle. Yun, bagong payment schedule, ganun. Tawa lang dito pagka yun nga, pag mga ganyan, kasi napakabilis, walang mga kuskus balungos, walang mga eche bureche. Straightforward lahat ng mga transaction mo, kaya walang kahirap-hirap.
walang hassle. Kagaya niyan, hindi man lang doon sa insurance, sinabi ko na nabenta ko na yung sasakyan, hindi na nila chine-check kung nabenta ba talaga. So, may-expect ko, baka sabihin, patingin ng deed of sale or bill of sale. Wala, hindi naman sila naghanap. Pero alam ko dito sa registry, alam ko titingnan yun ang requirement talaga nila. Kailangan meron kang bill of sale to prove na nabenta na nga yung sasakyan talaga. Ayan, dito na ako sa registry. They are serving 60 at ako ay 61. So, andito tayo ng 4:30 PM. Tingnan natin kung ano oras tayo matatapos. I'm good, how are you? That's good. Tapos na tayo, guys. Ang oras ay 4:36. Ayun. Ganon lang kabilis. 4:36 ang oras. So, ilang minuto lang tayo doon. Ganon lang kabilis. So, yun. Nakakatawa. Ganon lang kabilis. Tapos na yung ating transaction doon sa registry. At, ayun. Pinagpa-print ko siya ng receipt. Kasi tinanong niya ako kung gusto ko ng receipt. Bale, ganon lang. Ang akala ko ay titingnan yung aking bill of sale. Nakatunayan na nabenta na yung sasakyan. Diyos mo, hindi mo lang tiningnan. Basta na kinancel. Ngayon, sabi ko yung refund, paano makukuha? Akala ko kasi ipapalsak yung card at ibabalik nila sa card. Sabi niya cheque daw yun na i-mail. So, meron pa akong makukuha na 56. Hindi ko na matandaan kung magkano binayad ko sa rehistro. Pero yung fund raw na nandoon na ibabalik sa akin ay nasa $56.50. Sayang pa din, di ba? Kung di mo kukuhanin 'yan. At ipapadala na lang daw yung cheque by mail doon sa mailing address natin. So, ayun, at least, di ba? Magagamit, panggas na din 'yon, pang isang full tank na din 'yon. Sayang din kasi. Kaya yun, success yung ating lakad ngayon. So yun, yung bago kayo dito sa Canada or papunta kayo dito sa Canada, so yun lang, sana meron kayong napulot dito. So dito sa Canada, dito sa Calgary, halimbawa nagbenta kayo ng sasakyan, binenta nyo yung inyong sasakyan at nagpalit kayo ng bago. So it doesn't matter kung kakarehistro nyo lang nung sasakyan na ibinenta ninyo. Kasi anytime pag pumunta kayo sa registry kung saan kayo nagparehistro din, ibabalik sa inyo yung remaining na funds na hindi nagamit para doon sa mga buwan na hindi nagamit for your registration. So ganun. At yung insurance naman, ang insurance kasi usually bibigyan ka ng price niyan for 1 year annual. Pero i-divide ngayon yan doon sa kung ilang months, halimbawa for 12 months. So ibig sabihin, kung ibinenta nyo na yung sasakyan nyo at nagpalit kayo ng bago, so pwede nyo i-transfer yun. Pwede rin namang mag-add new vehicle to the policy and then ika-cancel na lang yung isa once na mabenta nyo yung sasakyan na yun. So pag kinancel, punta lang kagad kayo sa insurance nyo. At ang mangyayari, pag ipina-cancel nyo yun, edi hindi na kayo magbabayad for the remaining months ng inyong insurance. So ganoon naman yun. Kasi ang sa rehistro kasi, ang kaibahan kasi, ang registration, pag pumunta ka dito at nagpa-register ka, babayaran mo na yung 1 year. Kasi hindi naman siya ganun kalaki. Pero ang insurance guys, dahil napakalaki sa isang taon sa mga kagaya naming bago, kaya yan is may option kayo kung gusto nyong bayaran ng full or kung gusto nyong i-installment yan, yung every week magbabayad kayo. Kaya ganun. Kaya pagka binenta nyo yung sasakyan nyo, that means for the remaining months sa kontrata sa insurance nyo, hindi nyo na yung babayaran. Yun. Sana meron kayong napulot. Pauwi na tayo sa bahay. At yun, okay na. Lahat ng kailangan kong gawin, nagawa ko na. Right after ko lang sumundo sa mga bata, di ba? Nagawa ko pa yung mga kailangan kong gawin, yung mga duties ko. Isipin nyo, sa isang oras, dalawang ahensya or dalawang opisina ang pinuntahan natin at hindi tayo naghintay ng ganong katagal. Pag upo ko lang siguro, wala pang 1 minute ako nakaupo, tinawag na yung pangalan ko. Ganun kadali dito. Lalo na pag mga ganito na hindi pa peak hours, kasi hindi pa rush hour. Kasi ngayon ay ano pa lang
Anong oras pa lang ba? Wala pang 4:30 pa lang. So ang karamihan ng tao dito sa registry guys, kung kayo ay pupunta, kung wala rin lang naman kayong pasok, actually bukas din nga pala sila ng Sabado, no? And kaya kung meron din lang kayong time at halimbawa wala kayong pasok, pag pumunta kayo ng registry, agahan nyo na. Kasi kapag pumunta kayo ng let's say after 5, mga 6 PM, ang dami na ng tao nun kasi yung mga tao labas na sa mga kanilang trabaho. Diretso na dito para magayos, di ba? So yun lang, hanggang dito lang guys yung vlog natin. Sana meron kayo napulot. Thank you for watching guys. See you on the next one. Bye bye.